This morning, ang atong pagpadayon sa Discipleship A to Z series nato nanata sa prayer number 11. Prayer number 11. And this is part 2 of the What Things Should I Pray For? So kaganina ato nang gi-review ang ato ang angay i-pray. We need to pray for Israel's salvation. And number 2, we need to pray for those who are in authority. And ang ikatulo, pray for the laborers. So muna atong angay iampo mga kaigsunan. And ipadayon na to aning part 2. And before we proceed, let's all stand. Atong itugyan sa Ginoo kining atong panagsimba. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful and grateful sa strength nga imong gihatag kanamo, Lord. And we ask your guidance, your wisdom, and we ask your teaching also, O God, through the power of the Holy Spirit to enable us to understand your message. Help us, O God, nga dili lang namo madunggan kundi masabtan gyud para among ma-apply sa among kinabuhi, Lord, kung unsay angay namong iampo. And I pray, dear God, nga ikaw magagamit kanako sa pagwali, imo ang mensahe, ako usa lamang ka mensahidor. And without you, O God, I cannot say anything behind the pulpit. So I am surrendering myself to you, O God, today, and allow me to speak according to your will, and guide me, use me, O God, empower me, give me boldness to preach your word, O Lord. And I pray that you will also help us, O God, to be covered by your precious blood and be cleansed, to make us worthy and able to understand sa mensahe. Thank you once again, Lord, and we pray all these things for your glory in Jesus' name. Amen. All right, you may take your seat, please. So what things should I pray for? Ikaduha nga hugna, mga kaigsunan. Number 1, pray for the preacher to preach boldly. Pray for the preachers to preach boldly. So, ang mga member, pag nag-ampo ka para sa imong pastor, di ka masuko nga isuga ng pastor. Oy. Muna pag ang mga membro, murag mauyog, nag-ampo. Kay ang instruction sa Ginoo, pag nag-ampo ka o usa ka pastor, nag-ampo ka nga para sa pastor nga prayer nimo, you are praying for boldness. Sabta na to. You need to pray for boldness. Kay kung dili nimo suportaran og pag-ampo, daghan kay kaaway ang pastor. Daghan kay kaaway. Mga demonyo nag-alirong, mga kaigsunan, to stop the man of God to preach the word of God. So sahay ang yawa, mangita sila og mangita ang mga demonyo sa yawa og ang yawa mismo mangita sila og kanang alliance. Mangita sila og mga kauban sa sud sa simbahan. Unya, sad to say, daghan kayong available. Daghan kaayong available sud sa church na pwede mahimong kaanib sa yawa para pabugatan ang man of God. Amen? Because if you are a prayer warrior of the man of God, mga igsoon, excited ka sa mensahe. Excited ka mabadlungan. Because that is the reason why there are preachers to rebuke us, mga igsoon, to tell us unsa man ang mga mistakes nga atong nabuhat sa atong kinabuhi, para instruksyonan ta unya para magpabilin ta diha sa unsay sakto. Mo na reason nga nung naay preacher. Mo na reason nga nung naay balang espiritu, mga igsoon, to help us understand. Dili ra kay para ihatod ta dito sa langit inig kamatay na to. Pwede man nga dili kinumdum ang Ginoo kinsa na luwas. Nganong tagaan man jud kag teacher diha sa imuhang kaugalingon. Kaya na ay angay katunon. Are you listening?
So, pag dili nakakaton ang usa ka Kristiyano, nahimo siyang bugat sa pagdumala sa pastor sa simbahan. Mao na nga, lesser ang mga pag-ampo nga imong mabuhat para sa imong pastor kay pabugat ka gani, nag-ampo na hinuon. So once the member of the church pray for the pastor, ang iyahang intention is, kanang Lord, usaon man nga gaan ko ba sa simbahan? Dili ko magpabugat. Kaya daghan na kayo nya magpuno-puno pa ang mga membro. Di ba no? Unya pagkahuman, ang pangitaan dayog resulta, ang pastor dayon. Tempa, murag nawala ka sa saktong panguna-una. Amen? Nawala ka sa saktong pinsada. So, insaktuhon na to, mga igsoon. Pray for your pastor. Pray for the preacher, not only me, but all the pastors, that the message will be given to people boldly. Amen? Ephesians chapter 6, please. In Ephesians chapter 6, verses 19 and 20. Very clear in the Bible, mga igsoon, atong basahon. Ingon si Apostle Paul, di lang kay sa mga saints ka kanang iampo nimo ang mga saints. O by the way dili ang saints mo'y nagampo. Ang mga saints iampo gapil, but not only them. Ingon si Apostle Paul, verse number 19, and for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Very clear. That is instruction, mga kaigsunan. Nga kung dili nato ni bantayan, mga igsoon, dili ta mahimong parte sa pakigubat sa man of God. Nahimo ta, mga igsoon, nga commentator sa nakigubat. Kay wa may choice ang mga pastor. We are called to preach. So we are at war always. Muna niyo ng Ginoo, ay kabalaka kay tagaan ti ka og mga support. O so naa na mo ang mga support. Pero unsa may gibuhat sa support? Unsa gibuhat sa support? Dili nimo ilugon ang authority, ang baton ba? Ayaw iluga. Tabangi nga magpabilin nga nagsaka ang baton. Sama ba kang Moses ba nga gitabangan siya nga dili mo ubos para silang Joshua dito nagkigubat magmadinaugon? Mao na nga ayog tuguti nga maubos ang beton, dili na mawali ba? Kay naay mga nagkigubat na mga Kristiyanon, di na makadaog. Mao ni mga igsoon, kita dapat masabtan nato unsa may part na nato usag-usa sa buluhaton sa Ginoo. Do not be a burden. Be a help. Be a blessing. Are you with me? Be a blessing. So dapat nakahibaw tag unsay atong part sa church, kay kung wat nakahibaw, mga kaigsunan, pataka lang taog binirahay unya wa kahibaw that you are already hurting your own body. Amen? Because we are one body. Usa ta kalawas mga kaigsunan ni Kristo. Muna nahimot ng church, we are, as what the Bible says, we are the body of Christ. We are one. So, hurting each other is hurting the body. So, muna nga, ayaw tuguting ang imong kaugalingon, nahimo ka nga kahimanan sa kaaway in order to disturb those who are fighting. But rather, you need to pray and support those who are fighting. Muna, wagi usa ka membro sa simbahan nga useless. Nasabta na to? Walay useless, mga kaigsunan nga, mayroon ka nga ako, wadyo ko'y gamit. Kasi ingon, ikaw naga-declare, kanang pag-ampo, dako kaya na siyang part
sa kadaugan? Are you listening? Because you're asking God to fight with us and to fight for us. Well, it's so clear, Ikson, nga ningon si Apostle Paul, iampo in taong ko ninyong appeal that there will be boldness in my preaching. In verse number 20, the Bible says, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. So nga nung gihangyo man ni Apostle Paul nga, masulti nako ang angay na kong isulti. Because if there will be no power of the Holy Spirit, there is fear in the heart of the preacher, mahadlok siya musulti kay basig na masuko. Mahadlok siya kay basig manghawa. Ingon ana ba? Amen? So, wala desisyon na sa maminaw. Basta mahatag lang jud ang angay iwalik nga naa sa pulong sa Dios, mahatag yun ni siya. Dili mag-agad sa listener. Kaya mo man tendency mga kaigsunan, kung dili iampo, suportarag ampo ang pastor, tendency is mahimong weakling ang pastor. O niya, mag-agad siya sa audience. Agdo niya ang mga naong sa audience ba nga, uy, murag di ganahan na ni, ito ni hinayan dili dapita kay murag wa na sila kauyon. We are not entertainers here. Muna niyo si Apostle Paul, I am not here to preach to you using enticing words. Kaya di na mo'y trabaho sa pastor nga kanang suplayan ka o say gusto nimong madunggan. Wala ta sa comedy bar. Wala ta mga kaigsunan sa entertainment nga lugar. Naata sa panggubatan. Mayon ka atos panggubatan mga sundalo, istoryahon ba na sa ilahang komandant, istoryahan ba na sila dito ginay-hinay? Nga tubangon mo ginasinggitan, ginagnaw kung magpapakloy-pakloy ka. Niya kung ba ninong baka, you push up 20 times. Kailaas panggubatan, dili pwede nga huyang-huyang. Mga Kristohano, piting huyanga. Di ba? Kabantay mo. Ganoon, because you are not looking on the right direction. Para mainsakto ang imong direksyon, pray for the man of God. Kaya sa imong pag-ampo, mga igsoon, makita nimo, my pastor is fighting, I need to fight with him. Kaya kung di ka mag-pray, makita nimo ang pastor, o niya, pagkauman, suyaan pa nimo ang pastor, oh, my pastor, I will fight him. Lain ang resulta. No? Imbis ang pastor, imuhang tabangan, wala na. Pero gaampo ka, na imuhang concern. Di ba? Muampo ba kag tao wa kay concern? Dili. So, pag iampo nimo, meaning na kay concern. Unya, when you pray for the man of God, ang concern nimo sa man of God, mo balik nimo. Ngano man, tungod kay ang pag-ampo para sa man of God is for that he could give to the people the message of God. And that is what the people needs. The message of God. Nga walay sambod mga kaigsunan nga pulong nga wala labot diha sa minsahi. Are you listening? No, mo na nga dako kay benepisyo ang nagampo para sa pastor. Kay siya man ang number 1 nga mapreparar sa mensahe. Kaya nag-ampo man siya. Amalitan, Domingo ugma. So, banat kag-ampo. Karong adlaw, Lord, bless my pastor as he prepares your message. Bless him, give him wisdom, and help him to preach tomorrow boldly. Pagkaninduta. So, ikaw, nga nag-ampo, mga kaigsunan, nag-desire nga ang imong pastor, muwali boldly, i-prepare ka sa Ginoo. I have a message for you. Kaya nag-ampo man ka. Pero wala kay pakialam. Waka, di ka prepared. Ba na igabot ni mo diri, it's either kanang makatug ka or dili ma-absorb ang message, mao na nga bisag imo nang gilista, di gyapon nimo minumduman. Mao na, wa man nagampo.
O, anisay. Nagampo. Kaya dapat mo amen yun mo, kay para di masakpan ba, no? Pero mailan mga kaigsunan kaning gampo. Kay malipay sa mensayo, kanang labi nagkanaggahi na kayo niya ang naong mulaiter. Nagampo ni. Pero naggahi na kayo niya ang naong mugahipon. Wa nagampo. Wa man andam. Mo na nakanindot mga kaigsunan. So, this is a two-way. A two-way nga kanang kuan bitaw kanang benefit sa pag-ampo sa mga membro ngadto sa iyang pastor. So nakabenepisyo ang mga pastor kay nag-ampo man ang mga membro, nakabenepisyo pud ang mga membro kay nabuhat sa pastor ang iyang dapat buhaton. Muna gingon ni Apostle Paul, that I may speak boldly as I ought to speak. Na? Dili kay gilingaw-lingaw lang. Kanabang mura na sa itching ear ba? Mura na kuha ang imuha, satisfy ang imong dunggan. Wala mi nagwali para isatisfy ang imong dunggan. Naami para kalampagon ang imong dunggan kay nagbungol-bungol na. Oh, naami diha sa kanang ganghaan sa imuhang igdulungog para pukaon ka nga, oy! Murag dugay na nga kuanda. Wala ka sa insakto nga lugar. No? Kanang naminaw nga wala ni buhat. Wala man na sa insaktong lugar. Kaya na instruction man na, do not be a listeners only, but a doer of the word. Wala nga, di ka malipay na, nga tabangan ka nga di ka mangilad sa imong kaugalingon. Ang pastor ba giilad ninyo, di mo tuman? It is not even God. You cannot deceive God. You deceive yourself. No? Paminaw, niya pagkaman, yes! Amen! Niya, wag ibuhat. Nagtuo mo, nakailad mo sa Ginoo sa inyong amen? Nakailad mo sa pastor sa inyong amen? Wala oy. Nangilad ka sa imong kaugalingon. So, kinsa may alaot? Ikaw. Wala sa resulta. Klaro. Klaro kayong alaot. Mo epekto man na sa kinabuhi. Tigyo alaot tag yun. No? Ikaduha for this morning. Pray for the users and the persecutors. So mga users, kaya manggamit lag tao para silang kadautan. Daghan kay mga tao nga mga users. So, shall we hate them? Shall we fight against them? Atong paminaw ni mga kaigsunan that if we pray for them, we will understand how to deal with them. Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. Kay lami kayo ni ug imo palami kay panglusnitong dunggan ani mga tawhalan ingon ani. Pero tanaw na to ang Bible unsa may gitudlo sa Bible sa Matthew chapter 5 verse number 44. Okay? Mo na di gyud siya mo contradict mga kaigsunan nga mahindered ang atong prayer. Kay hasta ni mga tao nga makadaot sa pinsada. Atong pagpinsar ba? Makadaot sa ato ang kanabitong kasibot sa pagpangalagad sa Ginoo, makadisturb. Tanawon sa gisulti sa Dios. Verse 44. But I say unto you, love your enemies. Love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Can you do this? Kasabot mo ng despitefully use you? O siyempre, gigamit ka, nagpagamit ka, pero ang wani mo nahibaw you are being used despitefully. Sabot ana,
doon na rin siya hidden agenda nga pasakitan ka at the end. So, gigamit ka, nagpagamit ka, abili mo, nindot yung intention. Pero at the end di ay, pasakitan na di ay kaniya. Are you listening? So, what shall we do? Uy, kabad good anang tawhana. So, lagi, bad. Na, given na, bad. So, kung sa may instruction sa Ginoo, pray for them. O sige, ampon ako siya nga, naot pa, mapakong tanas siya. Lain may unod sa imong pagampo. Ana dehay, ampo rin na nga, mamatay na siya. Dili na mo. Kay bawal man na dito sa gingarian sa Ginoo nga magampo kag dautan para sa uban. Di ba? So this is very difficult. Pero mga kaigsunan, sama lagi sa gingon sa Ginoo, nga kung ni atubang ka sa trono sa Ginoo to pray, and you have bitterness in your heart, di ka madunggan. Unya mo man ni klase mga tawhana nga makalagot. Mo man ni klase mga tawhana nga makaingon nga ang imong pagampo dili na maabot dito sa langit. Di na makadungog ang Ginoo, di niya dawaton. O so na, gingon sa Ginoo ay, para dili na sila mahimong madinaugon sa ilahang gibuhat diha nimo. Pray for them. Lisura ni 44, oy. Di ba? Hasta sa sinugdanan, no? But I say unto you, love your enemies. Kana pa lang. Love your enemies. How can you do that? Unya, dali ra ba kayo? Sultihan mo ha, dali ra kayo i-create og enemy. That even your loved ones could be a candidate. I mean, the devil knows how to make things scrambled. Di ba? Unya, ang atong mind is so kanabitang open for mixing ability of Satan to mix your mind into evil from being righteous. Kay kuan magutagod, we are thinkers. Yung nakapait na to, kaniyatong mind ba? Kaniyatong mind. Kabantay mo, mas mo think ta og bati kaysa nindot. For example, naitaw, kanang no show. Ato na yung una-una, mas mo cling siya dito sa bad kaysa good. Eh, para kabantay mo na. Because that's the nature of kanang the flesh. To think bad than to think good. Manana, nanisig tutok ni mo, unsa din mo una-unaon. Bati na yun. So, kasaway ang itawhana eh. So we are bad thinkers, human being. Pero kung atong i-feed ang atong spirit, mga kaigsunan, mapakgang man na siya, mabadlong ba? So ang yawa, dili makaduwa sa imong mind that you are kanabitang, you can think bad to other people. Nasabtan na to, igsuon. Kay ang yawa, dali na kayo makakreate og enemy. Dali na kayo, kanang text, kabantay mo, wab yan ay tuno. Pero depende sa nagbasag unsay tuno. Muna daghan na nagpatay tungod na ng text message, tungod kay, ang imong gi-text, uy, lahi baya akong pasabot, ana. Unya, ang pagdawal dito, lahi, lagi kay way tuno. Unya, ang tuno, naaman sa imong kasing-kasing. Ikaw nagbasa, ikaw may nabutag tuno. Di ba? So muna, ang yawa, dali ra kayo makakablit sa mga utok o kasing-kasing sa mga tao, tungod kay nature mo guna sa tao to think bad kaysa to think good to others. No? Is it clear? Mabito na ninyo ng Ginoo, hunungin na ninyo kanang fruit of the flesh because it will not give you good result.
Una, ipapatay yun na si Ginoo para, uy, tanaw siya. Basig nagunahuna, tingnan na siya, wala siya nagtanaw na ko eh. O nag-message siya, ang tono ni mo pagbasa, nindot, bisag nasuko na siya, ang imong reception, nindot gyapon. Nga naman, because you are not thinking evil to other people. Love your enemies. Kana ra nga set up sa atong unahuna, makahimo ana to love the enemies. Because enemies, not all the time, they will do bad to you. Diba? So you can pray for your enemy. Depende na sa setting sa imong kasing-kasing. Bless them that curse you, kana. Kana klaro na gyud ba? Kana na gyud cursing. Ikaw kuan kay kana na kanya ikaw ang imo cool down gyapon ka. Bless them. Sayon. Aktual na magyud na. Na magigibuhat yun. Di ba? Muna na i-apply diha. Kanang husband and wife, for example. Pwede ba maka-curse ang wife sa iyang bana? Or ang bana si asawa? Pero kung cool down nang ang usa, walay war. Walay war. Kaya ang usa, bless him that curse you. Walay war, eh. Pero when you are cursed, you will curse back. Daog yawa, eh. Yes. Winner. Pero, bless them that curse you. Do good to them that hate you. Tumalan na lang na. Nindot lagi nag-result. Sigurado yun, sigurado. Nindot kayo nag-result. And pray for them which despitefully use you. Kanag yung despitefully use you. Very cunning. Yawan on jud kaayo nga kuan, nga kanang lihok ba? Nindot siya pero bati di ito. And persecute you. Pagka humanang gigamit ka, ikaw man gi-persecute din ka. Moro dito yung nagkuhan nimo, nag-crucify nimo. Pero sa gisulti sa Bible, iampo. Goy, sa kay unod sa imong pag-ampo, no? Kung imo nang tumanon. Unsay unod sa inyong pag-ampo? Delikado. May gani kay silently. Gituluan ta pray silently. Wag na kay bawo sa yung gipangyaw-yaw diyan. Unsay imo gisulti. Pero I believe mga kaigsunan, this is not for the bad prayer. May prayer, wag ibati diha. Kay imo man nag-submit ngadto sa Ginoo. Amen. Wag ka nang para kadaot nga mga kuan diha, mga unod sa pagampo. Ang mga pagampo para gyud na sa kaayuhan ngadto sa imong gipray. Kaya nga mag-submit ka dito og kanang nakay gustong ipatipi sa Ginoo. Dawaton ka na dito sa langit. Di ba? Pero na mga prayers diri sa Old Testament nga kanang Lord, justice ba? Ampo sila justice. Pero kanang ikaw sa imo kasing-kasing lang nga gi-persecute ka, gidagdaog ka, ikaw man nagsabit kag prayer dito, Lord, mao ni nang dagdaog nako. I want them dead. Gihimo pa nimo Ginoo nga killer. Dili ha? Mungiyot tag prayer, good for others. Alright. Number three. Pray without ceasing for God's people to avoid sinning against God. Pray without ceasing. Ayaw hunong og ampo para sa mga katawhan sa Dios para di ka makasa sa Ginoo. Sa ito ba kung muhunong tag-ampo para sa atong mga kaigsuunan,
kung muhunong tag-ampo sa mga katawhan sa Dios, makasa ta sa Ginoo. Now, 1 Samuel chapter 12. Chapter 12. Kani, dili aware ani ang kadaghanan. Dili aware ang kadaghanan ani. 1 Samuel chapter 12, 22 to 23. The Bible says, "For the Lord will not forsake His people for His great name's sake, because it hath pleased the Lord to make you His people." Nawa? Dili gyud na mahitabo nga ang Ginoo muhunong siya na nga iyang i-forsake ang iyang mga katawhan. Kay ngano gani usay gingos Bible? Because it hath pleased the Lord to make you His people. So, it is talking about the chosen generation. It talks about Israel. It talks about Jewish people. Pero kita nga na-save mga kaigsunan, nahimo ba atang fellow citizen with Israel? Nahimo tang fellow citizen with the saints. We are God's people now. Amen? So, tanan nga mga saved, they are worthy for the prayers of the saved people. Ang saved, mag-pray sa mga saved. People of God will pray for the people of God. Because kung dili na gibuhat mga kaigsunan, tanawa ang gisulti sa sunod nga verse. Sa verse number 23. "Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way." Nanawa? Unsay may tabo if we cease to pray for God's people. Pray. Let's pray for one another. Para dili ta makasa sa Ginoo. Unya importante gini, sama sa imong pag-ampo para sa pastor. Munindot ang imong relasyon sa pastor. Sama sad sa atong pag-inampo ay sa usag-usa, munindot ang atong relasyon sa usag-usa. Amen? Unya, munindot atong relasyon sa Ginoo kay wa ta kasa sa Ginoo nag-ampo man ta para sa usag-usa. Unya na gisulti diya sa katapusan, "But I will teach you the good and the right way." Discipleship na. Through discipleship, nagtinudlo ay mga kaigsuonan, dili kay magtinulusukay. Kung dili magtinabangay, magtinudlo ay mga kaigsuonan. The pastor will teach you, and every members of the church will teach each other. Nagtinabangay, pinaagi sa discipleship. Pagkaninduta, igsoon sa outcome. Pagkaninduta sa kanabitawang result sa atong pagkakristohanon. So muna, dili na to tugutan nga ang yawa maka-take place. Di na to tugutan ang yawa maka-home base pag yun. Di lang kay take place, kaya naka-base 1 na siya. Sa sunod, base 2. Ayay, 2 na lang. Uy, nakaabot pa magin siya sa 3. Pag makaabot pag yung nag-4, home run ang yawa sa imong kinabuhi. So you have a lot of chances, mga kaigsunan, not to allow the devil to win in your life. Let the Lord win. Amen? So how can we do that? Pray. That's why there is prayer. It will enable us to win against the devil. Because when we pray, the Lord moves. The power of God works. Muna nakanindot mag-ampo ta. I-review na to, mga igsoon, i-review. What things should I pray for? Part number 2. Unsay atong gisgutan karon?
Pray for the preacher. Para unsa? To preach boldly. Pray for the preachers. Kabantay mo, wala kayo tay kanang financial need. Nga itong giampo. The least, maguna siya, the least. Pwede na gayag ginaiampo. Do not pray for the preacher nga ang preacher ma-providean sa iyang needs. That is the least of the concern for the preacher. Ang pinaka-importante yun nga iampo ninyo sa preacher is that the preaching will become powerful. Mao gyud na gyud. Kaya ang Ginoo naglista na daan unsay need sa pastor ug iya nang i-provide. Whether you like it or not, it will be provided. Pasabot na ng whether you like it or not, whether kamoy magpagamit o dili, wa gyud mo'y mahimo. If the pastor is doing his job, serving the Lord, paprovidean gyud na. Bisag asa pa na siyang napitas kalibutan. Nasabtan na to? Mo na nga wa gyud membro sa church nga makaingon nga kundi tungod nako si pastor di na maitsura. Kana nga mga membro ingon ana, mo nay unahog puos Ginoo. Once mo claim na ang kanang membro. Kay walay membro nga kanabitong tungod sa membro nanindot ang kinabuhi sa pastor. Dili. Ang Ginoo gigabuhi sa pastor. So, whether magpagamit ka og sa dili, mabuhi gyud na ang pastor. Pero kanindot naman kung ikay magpagamit, kay madamay kas panalangin. That's the way it should be. You want to be part of the blessing of the man of God? Be used to become a channel of that blessing. Okay, pagis Ginoo nimo. But that is the least of the concern nga gihatag sa Ginoo nato today. Ang pinaka-best good nga concern that you could be a part of the victory of the man of God is to pray that the man of God could preach boldly. That the message will be given. Message of God. Okay? So number 2. I-pray na to ato mga kakontrahan sa kinabuhi. Mga users o ang mga pushers. Si persecute nimo. Di ba? Persecuting man na i-push ka. Pushdak. So, katong mga manggamitay nga dautan ang intention. Nagtuo ka nga friendly, deadly man di ay. Nagtuo ka nga buutan, agoy, pirti man di ang mantasas sa batasan. Yun na ba? But still, God wanted us to pray for them. So, pray for them. Pero ang benepisyo ana, wala nila. Ang benepisyo ana, nimo. Kaya ikaw may persecute. So when you are persecuted, there is a damage sa imong kanang emotion. So when your emotion is damaged, you cannot think well. If you cannot think well, ang may tabuan na, ang imuhang mga resulta sa imong mga decision making, sa imuhang trabaho mismo, dili nindot. But if you are going to listen sa instructions sa Ginoo, giampo nimo, ikaw mo'y makabenepisyo una. Before na matubag sa Ginoo ang imong pag-ampo para sa ana na persecute nimo kanang despitefully using you, ang resulta ana aron nimo una, nindot kay imong pamati. Nindot kay imong pamati, gaan kay imong kanang kasing-kasing. O di ba? So dali ra kay smile. Dali ra kayo kanang kuan mingle with others. Okay, gaan man imong dugan. Number 3. Pray without ceasing for God's people to avoid
sinning against God. To avoid sinning against God. So if you stop praying for others, you are sinning against God. So others means, ang gipasabot diha, God's people. Don't stop praying for one another. Unya, sa dili na to paghunong o pagampo sa mga luwas, sa mga iya sa Ginoo, mapadayon diha ang urgency to make disciples. Gamiton man kas Ginoo. Topic sa atong next lesson mga igsoon, prayer number 12, and this is part number 3 mga kaigsunan. Unya, kaning nga part is unsa may atong i-pray para sa atong kaugalingon. Unsay atong i-pray? Unsay nindot nato i-pray para sa atong kaugalingon? Kay kinanas ta guide ani, kay mo ngano? Unsay patakan lang tagampo para sa atong kaugalingon. Nya most of those prayers nga atong gi-utter sa Ginoo para sa atong kaugalingon, ning kontra nas kabubuton sa Ginoo. Di ba? Nya man ta tubagas sa Ginoo, paturagis sa punta sa itong kinabuhi. Total, giampo naman ni nato. Ngayon, gunahon naman ta, nga abi kay atong giampo, okay na. Huwag kita naghuwat sa tubag sa Ginoo. Nya, huwag kita naminaw, ngayon siya ayaw lagi. Di ba? Remember ha? Yes, no, and wait. Did God answer you already? Did you know the answer of God? No. Did you pray correctly? So kani ubay-ubay ni mga kaigsunan, so this will be tomorrow, pero atong paningkamutan nga mausara ni nato kung asad nato maabtan ugma. Hinaot pa kuan gyud nato makumpleto kay murag ubay-ubay siya. No, ubay-ubay siya. What can we pray for ourselves? That would be for tomorrow. Magampot ta, Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us lesson again, Lord, what to pray for. And I pray that you allow us, dear God, to remember this, not only today, but for our entire life. Nga mahimo ni namong guide sa mga pag-ampo, Lord. Nga makahinumdumi sa mga pointers, then we could pray a lot of things sa mga pointers nga imong gihatag namon, Lord. And I pray that as we pray also today, kung say among gi-learn atong Wednesday, that we could pray accordingly, O God, sumala sa guidance sa Balang Espiritu. Thank you, Lord, once again, for giving us additional lesson what to pray for. And we give you all the glory and the honor, Lord, for the victory today. In Jesus' name, amen. Amen.